Isang linggo ang nakalipas matapos mamatay ni Reynolds sa kamay ng malupit na si Satan. Isinanti din ng mga Guardians ang kanilang pagdadalamati upang muling mapunan ang kanilang mga tungkulin. Ang kanilang pangunahin ay ang maimbestigahan ang Demonic Order at mapatay ang mga halimaw na lalabas mula sa gate, nang sa ganun ay masiguro nila ang kaligtasan ng mga tao. Walang emosyong tanong naman ni Kang Wu habang magkakrus ang kamay, kung tama ba ang narinig niyang nais ni Gaia na magtungo siya sa South America. Ayon kay Kang Wu, ang lugar na iyon ay matagal nang nasakop ng mga halimaw, kaya't hindi sila nakakasigurado kung meron pang natitirang tao doon. Salaysay naman ni Gaia na naruroon pa ang mga katutubong tao, at madalas makaranas ang mga ito ng pag-atake ng mga mababangas na halimaw. At kahit na humingi na ng tulong ang mga ito sa Amerika, hindi pa din sila natutulungang lahat dahil na din sa kanilang madaming bilang at magkakalayong lugar. Kaya't ang nais ni Gaia ay humayo si Kang Wu at Sehon, nang ligtas na makapunta sa kuta ng Amerika ang mga katutubong tao. Hindi naman umimik agad si Kang Wu dahil batid niyang wala siyang makukuha na kahit ano mula doon, ngunit hindi din siya maaaring tumanggi kaya't wala siyang pagpipilian. Dahil wala pa ding bakas ng mga pagkilos ang Demonic Order, wala pang kailangang gawin si Kang Wu, at dahil nahaharangan ang kanyang paglago, kinakailangan niyang magawa ang ilang mga kondisyon. Ngunit imposible ito ngayon dahil wala ni isang demon na nagpapakita. Ngunit may posibilidad din na ang pag-atake ng mga halimaw ay kagagawa ng demon, kaya't sa huli ay napapayag din ang ating bida na gawin ang misyon. Nagpasalamat naman kaagad si Gaia sa kasinabing inihanda na nilang lahat ang kakailanganin ng dalawa. Nagulat pa si Kang Wu nang sabihin ni Gaia na itanong niya kung ano ang nangyayari kang Sehon, dahil nitong mga nakaraang araw ay sobrang bumagsak ang enerhiya nito. Sa kabilang banda, ang pinag-uusap ang si Sehon ay kasalukuyang nasa training center, humahanggos at abala sa pag-training upang libangin ang sarili at pilit na alisin ang mabigat na pakiramdam. Mabilis na natapos ni Sehon ang second stage ng training at para sa pangatlo, ay agad na lumitaw ang mga imahinasyong halimaw upang umatake. Naghanda naman agad si Sehon at puno ng pagseseryoso sa bawat stage ng training. Mabilis na parang kidlat niyang inatake ang mga halimaw kasabay ng walang humpay na pagkumpas ng espada sa ere. Habang ginagawa ang kanyang training ay puro pandidiri sa sarili ang tangi niyang nararamdaman. Naalala niya pa ang paghingi sa kanya ng tawad ng kanyang ina dahil sa pagkapanganak sa kanya sa mundo. Hindi matanggap ni Sehon na hindi niya man lang magawang kontrahin ang mga salitang iyon, kanyang ina. At bagaman hindi na ito sinasabi sa kanya ngayon, hindi niya pa din malimutan ang mga katagang ito na minsan na niyang narinig. Animoy nagwawala sa galit ang kalooban ni Sehon dahil para sa kanya ay hindi niya naabot ang mga bagay na meron siya, dahil lang sa kanyang kakayahan kundi dahil sa pagliligtas sa kanya ni Kang Wu. Nag-aapoy pa ang mga mata niya sa sobrang paghahangad na maging katulad ng ating bida. Gusto niyang iligtas ang mga nakakaranas ng sakit nang sa ganun ay magawa niyang kontrahin ang mga salitang paulit-ulit niyang naririnig sa kanyang isip mula sa kanyang pagkabata. Ngunit kasabay ng pagtigil niya at pagbaba ng nanginginig na kamay, ang pakiramdam na hindi siya kailanman magiging kagaya ni Kang Wu. At habang naiisip ang mga kabigwang iyon, nagawa niyang talunin ang mga halimaw, at malampasan ang third stage. Pilit mang itinatanggi ni Sehon ngunit ng araw na pinatay ni Satan si Reynolds, at makita ang bangkay nito ay agad siyang nakahinga ng maluwag. Hindi niya makayanang makita ang pagiging malapit ni Gaia at Reynolds at alam niyang pagseselos ang kanyang nararamdaman. Ngunit sinisiklo niya ang sarili dahil batid niyang hindi tama ang kanyang nararamdaman tungkol sa pagkamatay nito, na nagpapakita lamang na isa makitid at makasariling tao. Naglaho ang mga ilusyong halimaw sa lugar matapos matagumpay na matalo ni Sehon, ngunit wala lang ito sa kanya na patuloy pa din nagpagkadismaya sa sarili. Tanong pa ni Sehon sa isip kung paanong ang tulad niya ay magiging kagaya ni Kang Wu. Habang nakatulala at patuloy na nag-iisip, narinig niya ang pagtawag ni Kang Wu sa kanyang pangalan. Kasabay ng paglingon, tanong ni Sehon kung ano ang sadya ng ating bida. Sagot naman ni Kang Wu na nais niyang makausap ng sarilinan si Sehon. Nakangiting inaya pa ng ating bida si Sehon na magpunta sa mas komportableng lugar upang makapag-usap. Nagtungo ang dalawa sa rooftop at doon nagsimulang ikwento ni Sehon ang kanyang trauma, at inamin niya din na ito ang dahilan kung bakit nagiging malupit siya sa kanyang sarili nitong mga nakaraang araw. Hindi din itinago ni Sehon ang naramdamang pandidiri sa sarili matapos makaramdam ng saya sa pagkamatay ni Reynolds. Ngunit sinabi niya din kay Kang Wu na hindi niya basta hahayaan na magpatuloy ang ganoon sa kanyang sarili.
Ayon pa kay Sehon, nais niyang maging katulad ni Kang Woo upang malampasan ang kanyang trauma, ngunit batid niyang hindi maalis sa kanya ang kakitaiden kaya't napaka-imposibleng bagay nito. Hindi naman agad nakaimik ang ating bida sa mga narinig samantalang nasa isip niya, na kung siya ang nasa katayuan ni Sehon ay sasayaw pa siya sa ibabaw ng bangkay ni Renold. Gayunpaman para kay Kang Woo nakakainis ang katangahan ni Sehon, dahil sa pagtawag sa kanya nito na tagapagligtas. Naintindihan na ni Kang Woo na ang nais ni Sehon ay maging matulungin sa iba, nang sa ganon ay malampasan ang kanyang trauma. At doon nakaramdam ng lungkot ang ating bida dahil alam niyang ito ang naiisip ng mga taong walang alam sa totoong takbo ng mundo, at maging siya ay hindi mat-erek ang ganoong klase ng pag-iisip ni Sehon. Sa kabila niyo nakaramdam ng simpatsya ang ating bida kay Sehon at agad na kinapitan ito sa ulo. Hindi man ito kailangan ngunit nais ni Kang Woo na palakasin ang loob ni Sehon, at magbigay dito ng kagaanan. Kinuskos pa niya ang kamay sa ulo ni Sehon dahil ito lang ang tanging pagpapakita niya ng pag-intindi, at walang halong makasariling hangarin kundi purong simpatsya ang kanyang nais ibigay. Matapos guluhin ang buhok ni Sehon agad na naglakad paalis si Kang Woo, habang nakangiti at ramdam ang kasiyahan sa kainaya nang umalis si Sehon. Nang itanong ni Sehon kung saan sila pupunta, nakangiti siyang humarap at sinabing magliligtas sila ng mga tao. Narating ng dalawa ang Venezuela Village sa South America at matapos ang ilang araw na pamamalagi, ligtas nilang nag-abayan ang ilan sa mga katutubong naninirahan doon. Habang si Sola ay naruroon din sa kuta at tumutulong na gamutin ang mga nasugatan, na nakalapagbigay ng malaking ambag sa pamamagitan nito. Aminado naman si Teso na kahit matagal na niyang nakikita ay patuloy pa din siyang namamangha sa panggagamot ni Sola, saad naman ng dalaga na masaya siya na kahit papaano ay nagagawa niyang makatulong. Napalingon naman sa pinto ang dalawa nang makita ang papadating na si Sehon, tumatawang saad o ni Teso na parating na ang kanilang hero. Nahihiyang sinabi ni Sehon na huwag siyang tawaging hero ng dalawa, ngunit katwirang tanong naman ni Teso kung ano ang itatawag nila sa taong nagligtas sa napakaraming tao. Mapagpakumbabang paliwanag naman ni Sehon na nagawa niyang mag-abayan ang mga tao sa tulong na din ni Sola at Teso. Ani pa niyaan kung meron mang hero yun ay ang kanyang master at anak nitong si Soyeon, na hanggang ngayon ay abala pa din na tapusin ang mga halimaw upang masigurado ang kaligtasan ng mga nakaligtas. Gayon din ang Hwarang Guild Commander na si Wyan, Lieutenant nitong si Yeonmo, at ang Red Rose Guild Master na si Yeonjo na patuloy din sa pagsugpo ng mga halimaw. Bukod doon sinabi din ni Sehon na ang taong nag-abala para maipawn ang kanilang puwersa, ay kasalukyan pang nasa labas at nagtatrabaho upang mahanap ang alinmang bakas ng demonic order. Abala si Kang Woo sa paghahanap kasama si Echidna at Pal ay padlipad sa ere, upang madaling makita ang kanilang hinahanap. Ayon kay Sehon sila ang totoong mga bayani. Nakangiting sinabi naman ni Teso na kabilang din si Sehon sa mga bayaning iyon, kaya't napatawa na lang si Sehon at sinabing kinabukasan ay makakasama na nila ang American Forces, saka itinanong kung nakontak na ba ng dalawa si Kang Woo o ang kanyang Master Chingmo. Napalingon naman si Sehon sa likuran nang marinig ang malakas na pagtawag sa kanyang pangalan, at base sa boses nito agad niyang nakilala na ito ang village chief. Namutla naman agad ang mukha ni Sehon at hindi nakagalaw nang makita ang madilim na puwersa sa labas, habang ang tanging malinaw lang ang tumatakbong village chief na papalapit sa kanila. Nagdudumali ito at humahanggos tanan ang layuning maiwasan ang papasugod na bagay sa kanyang kinaroroonan, ngunit nahuli pa rin siya at hindi na nagawa pang makahakbang nang umpisahan siyang higupin ng lilang liwanag. Nakita pa ng village chief ang nagtatakang mukha ni Sehon ngunit hindi ito agad nakagalaw sa bilis ng pangyayari, at nang maproseso na niya sa isip agad niyang pinahit ang katawan at nagdudumaling lumabas sa tolda. Gulat na napatingilan na lang si Sehon nang makita ang malakas na puwersa mula sa itaas, at kasabay ng pagbagsak nun sa lupa ang malakas na pagsabog. Mabilis na napaatras si Sehon at nag-aalalang tanong kung ayos lang ba ang lahat. Natigilan naman siya nang may marinig na magsalita, at itanong kung isa bang tao ang nasa harap nila. Ukab ang lupa na kinatatayuan ni Sehon dahil sa naganap na pagsabog, at sa oras na yun nahanap ng tatlong god si Sehon saad pa ng mga ito na ramdam nila ang enerhiya ng isang god sa lugar. Yuto at Takang namang napatanong si Sehon kung ang mga nasa harap niya ay mga demon.